Magandang araw po muli mga kadudot. So, swerte. Meron pong delivery ng Eurosport E3 110. So, yan po yung i-review natin ngayon. Mabilis na review lang. So, salamat po sa mga nanonood ngayon. At kayo ay nanonood sa Motovlog Dude Adventure. Okay, try po nating i-review ng mabilisan itong Eurosport E110 kasi yung napanood ko dati way back to 2020 pa. So bigyan ko kayo ng update kung may nagbago ba sa specs, o may nagbago ba sa features, o may nagbago po sa price. Yan po ang ipaglilingkod ko sa inyo ngayon. Tara, susubin natin, i-review natin ang Eurosport E110 ng Mitsubishi. Ito po ang Euromotor Eurosport E110. Papakita ko lang po sa inyo yung unit muna na yung buo para makita, ma-visualize niyo. Actually para siyang para siyang pinalit na Beeperman, pamangkin o kaya anak ni Beeperman, no? Ayan, tignan niyo. Pakita ko lang sa inyo yung kabuuan. Yun. Yan po yung kabuuan na itsura ni Eurosport E110. Okay. Pag-usapan po natin specs niya, no? Kung i-check po natin siya, yun yung engine niya. 4-stroke. Yun, single cylinder siya. And yung kanyang fuel system, ito, carburetor siya. Di barbul ba tawag doon? And then E3 na siya. Ito yung kanyang air suction valve. Tapos ito yung kanyang air cleaner. May cover air cleaner niya. Ano pa ba meron sa engine nito? Ito ay 110 lang. Okay, check lang natin, ha. Kumbaga, i-check natin ang kabuuan. Yung kasing bore niya is 52.4 mm. Yung kanyang stroke is 37 mm. Tapos yung haba nito, yan guys, iniikutan ko para sa inyo, ha. Yan. Yung haba ng unit na yan nasa 1880 mm. Yung width naman niya nasa 700 mm. Yung overall height niya, yung taas mismo niya kabuuan, from sa gulong hanggang dun sa taas, nasa 1225. So yun yung kabuuang niya, no, height niya. Sa makina, halos same lang, kagaya lang ng dati. Tapos may nakita akong dito, may nakita akong hose dito. Pakita ko lang sa inyo. Ito. Yan. Ito yung parang breather ng engine nya, no? So kung pag-uusapan natin sa engine, wala namang halos nagbago. Sa likod, swing arm pa rin siya. Meron siyang dalawang shock absorber, rim set, naka-spoke. Ang size ng gulong niya 275/17. Ayan, Tapos ang braking system niya is drum brake. Swing arm, okay naman, para din siyang rapido. Yung kanyang muffler, nakapintura naman siya ng matte black. Ito pa, ito lang maganda sa kanya. Hindi pala, isa sa maganda sa kanya ito.
Kasi ang purpose nito, pag nakapa ka dito, hindi agad tumatama yung sapatos mo, tsinelas mo. Kung ano masuot mo sa pampaa, hindi tatama agad dito, hindi agad to magpe-fade. Diba? Kasi gumagasgas dito yan. Okay? Pasensya na kayo, mainit kasi kaya medyo hinihingal tayo, ha? Sa harap, para siyang style ng telescopic fork ni Rock R125. Diba? Medyo manipis din. And then sa harapan, ang size ng gulong niya ay, alam po to, ano to eh, 250 by 17. Ayan o. Drum brake din. Tapos yung fender niya, parang dolphin. Fender sa harap. Yung pinaka-ilaw niya, parang nga siyang beeperman. Pero yung headlight niya, bulb pa rin. Tapos meron siyang maliit na ilaw. Alam ko yung pang dimmer light yan o dim light. Signal light niya, bulb pa rin. Ayan. Both. Pati sa likod. So, kabuuan ng motor, itsura, at saka specs, walang nagbago. So, nakita ko lang sa kanya, nagbago lang kulay. Ngayon kasi black sila, sticker lang. Ito yung sticker niya white tsaka gray. Yung isa naman kulay blue. So, halos wala man nagbago. Dito sa ano niya, sa panel board niya. So, yung panel board niya, ito yung odometer, speedometer, gas indicator, high beam indicator, signal indicator, at saka itong kanyang gear indicator parang digital na. Yan, medyo okay sa akin yan. Tapos yung kanyang manibela para siyang naked bike. Diba? Pang naked bike siya. Yan, and then yung mga button niya dito, signal light, high low, switch pala ito para sa headlight, dim light. Ito yung kanyang high and low. Ito yung busina niya, ito yung choke. Ito yung electric starter niya. At yung kick starter niya. So far, wala naman nagbago sa features, sa specs. Buksan natin loob. Okay. Ito, similar lang to kay Rapido 110, di ba? Kung nakikita nyo, similar lang siya kay Rapido 110. Hello po. And itong tangki niya, kaya niya maglaman ng 3.5 liters. Ang isa lang sa ayaw ko sa kanya, mga kadudot, ito yung handlebar sa likuran. Para siyang push cart, shopping cart. Sana man lang inayos ng konti. Yung man lang parang ganito. Yan. Diba? Para pumugi naman sana ng konti. Pero yung sa likuran niya, yung stoplight niya, okay naman. Yung fender sa likod, okay naman. Almost okay na sana. Dito lang ako na-disappoint kasi nga para siyang shopping cart. Sorry po Ito, maganda rin to kasi nga nilagyan nila ng rubber para maiwasan tayong madulas pagka nag-shift gear. So sa features niya, specs, halos wala nagbago. So from 2020 up to now, specs wala. Sa itsura lang kasi kung titignan ninyo, yung sticker niya nagbago na. Diba? Medyo light color na siya ngayon, unlike dati. Dati yung plastic part nito, agay na panood ko, pagka pula lahat Ngayon hindi, black na. And then sticker na lang naiiba. Ngayon ano ba nagbago sa motor na to? Ito na, didiscuss ko na sa inyo. So ang nagbago lang sa motor na to, yung price niya. Dito tayo sa harap, kahit na medyo mainit. Pagpasensyaan nyo na, napakainit kasi kaya medyo hinihingal ako. Okay, noong 2020, ang price kasi nito, pag binili natin ng cash is 35,800, no? Ang installment niya pagka 1 year is 3,951, pagka 2 years 2,398, pagka 3 years po is 1,873. So ngayon 2022 nag-mark up siya. So ang cash price po ni Euro Motorsports E110 ngayon po 2022, ang cash niya is 38,800. Ang isang taon niya ay 4,551.
Ang 2 years niya is 2,737 at ang 3 years niya ay 2,132. Yun lang naman ang nagbago mga kadudot, yung price niya. Pero yung rebate na 300, same pa rin. Requirements, same pa rin. Procedure ng pag-CCI, same pa rin. So nagbago lang sa kanya, ulitin ko lang, ang price at saka yung kanyang decals, no? Halos lamang nagbago. Yun lang, malaking epekto nga lang yung price niya. So sana mga kadudot, kahit na napakabilis ang ginawa nating review sa unit na to, nakatulong sa inyo. So kung may comment po kayo, paki-comment lang sa baba. Suggestion, wala na pong problema. Kung meron naman pong kulang sa mga nabanggit ko, comment lang po kayo sa baba para ma-address po natin. Basta lagi nyo lang po tatandaan, ito po si Kuya Dudut, lagi nagsasabi sa inyo, keep safe, drive safe, and God bless po. Sa mga hindi po mo nakasubscribe dyan, please, paki-click po yung subscribe button and paki-hit po yung notification bell para ma-update ko po kayo sa susunod na mga video na ating gagawin. Let's go. Thank you.